Hi guys, this is Mersanyo again at welcome ulit po sa aking YouTube channel. So bago lahat po guys, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at pakiclick din yung like buttons at syempre later on po, please share at comment din na po. So ngayong araw po, marami nagtatanong sa akin, bakit nga ba consistent itong si Ruel of Malalag? No, especially naging siya consistent top 1, number 1 dito sa Kalingap, no? Siya yung top 1 and then syempre lagi siya napapasama sa top 10 most viewed charted vlogger sa buong Pilipinas. At bakit nga ba? At ngayon sasagutin po natin yan through deep technical analysis, no, dito sa kanyang YouTube channel at titingnan natin yung mga magkano ba yung kinita niya, magkano ba yung views niya, gaano ba kalakas yung mga live niya, so etc. etc. So di ko na papatagalin, no. So titingnan natin ngayon guys, si Ruel of Malalag ay meron 331,000 subscribers, no. Ngayon kung titignan natin maigi guys yung kanyang YouTube channel, no, yung uploads niya is meron siyang 1,624 na uploads at meron siyang 331k subscribers at yung video views niya, ano to guys, total to meron siyang 74.339,961, no. So malaki, 74 million. So nakarate yung YouTube niya is November 5th, 2016. Ngayon, kung titingnan natin guys yung kanyang subscribers, tumaas ito ng 20%, no. Dumagdag ng 11,000 subscribers for the last 30 days. Tapos meron siyang estimated monthly earnings. Ito guys is estimated. So yung minimum niya is meron siyang 1,500. So kung titingnan natin yan from USD or US dollar to peso, no. So 1,500, no, tama ba? So 1,500, so pumapatak siya ng 83,000. No, 83,024.25. So ito po yung minimum lang. So ngayon kung titingnan natin guys yung yung maximum, meron siyang 24,200. So 24,200. So kung titingnan natin sa Philippine peso, so by computation umaabot siya ng almost 1.4 million or 1,339,457.90. So almost 1.3, no, kung lumalabas 1.3 yung maximum na kinita niya dito sa YouTube. At ngayon yung kanyang total views, no, right now for last 30 days meron siyang 6.04 million views. So nadagdagan to o tumaas ito ng 18.6%. So not bad, mataas yung kanyang inangat guys, no. So based dito guys sa YouTube stat summary, no, from November 20 to November 20 2023 hanggang December 3, no, ngayong araw po ay no. So kung titingnan natin tong statistic niya guys, no, ang pinakamataas na kinita niya sa loob ng isang araw ito nung November 25, Sabado, no. Naka-generate siya ng 2,100k. So kung kukupitin natin yan guys, no, ang kinita niya sa loob ng isang araw is nasa almost 116,233.95. So one day lang yung guys. So meaning, no, malaki yung kinita niya kahit sa loob ng isang araw. Pero yun is depende yung guys sa araw. So ito lang yung pinakamalaking kinita niya sa loob ng isang araw. So kung titingnan natin yung daily averages, so kung daily averages, nadadagdagan lang ang kanyang subscribers every day ng plus 367 subscribers, no. And then pag weekly naman, so every week, no, nadadagdagan ng subscriber yung kanyang YouTube channel ng 2,506, no, 2.56k. So malaki din. And then pero kung total ng 30 days, no, kung totalin natin yan, magiging 11,000 subscribers. So mataas to guys, magandang indication yun, no. At syempre ngayon punta tayo guys sa pinaka-summary ng kanyang YouTube channel. So maganda to guys, maganda yung video niya. So tingnan natin itong graph. So lumalabas nung June 2023, ito yung pinakamataas na nakuha niya, na umabot siya ng 8.4 million views. Then currently bumaba to ng naging 6
6 million na lang. So malaki yung ibinaba, pero still guys, kung makikita natin dito sa graph na to, talagang hindi naman siya pausdos, tumataas na. Kung makikita nyo tong point na to, pataas na siya pag ganun na. And then pagdating sa subscribers naman guys, no, so pinakamataas na peak niya nung May naman. So kung ito June, mataas yung views niya, pero pagdating sa May, mataas yung subscribers niya, no. Nagkaroon siya ng 38,000 subscribers for within 30 days lang yan guys. Pero dumausdos pababa, no, pinakamababa niya 9,000 subscribers lang noong October, pero nitong November nagkaroon siya ng 13,000 subscriber, and then mukhang so either bumaba to or either tumaas. So abangan natin next month kung ano yung galaw ng ano, pero sabay ng kanyang views at itong kanyang subscriber parehas pataas, no. So depende pa rin. So pero yung pagdating, kung titingnan natin nung May, mataas yung subscriber niya, pero dito sa May mababa yung views niya, no. Pero still guys, is indicate na maganda pa rin yung views niya kasi nasa 6 million, no. Hindi naman siya bumababa hanggang dito. Hindi tulad nito, last time is 1.4 lang nung January, no. But still guys, maganda yung takbo ng YouTube channel ni Ruel, no. So tingnan natin guys dito sa Freeboard, no, yung summary niya. So ngayon po, kung titingnan natin yung rank sa buong Pilipinas ni Ruel, no, ang rank niya sa buong Pilipinas po ay nasa 1,519. So mataas guys, no, nasa nasa top 1,000 rank. Pero kung worldwide naman, syempre medyo malayo. Syempre 165,745 rank niya sa buong mundo, pero sa Pilipinas is 1,500. So malakas yung channel niya guys, no, uptrend, pataas siya. And then pero yung average video views niya ay mababa, no, kasi sabi rito yung katulad niyang channel na may same na subscriber nagbe-view ng 987, no, yung kanyang views. Pero si Ruel, so mababa nga, nagsa 80,000 views lang. So mababa siya, no, mababa siya ng 24.2%. So sana makaahon pa to, no. So mababa yung views niya, pero still guys, ikuno-compare yan sa same niyang YouTube channel na may ganitong subscribers. So but still guys, mababa lang siya sa same niya. Syempre still mataas pa rin tong YouTube niya, no, itong video views niya, no. So tingnan natin yung like rate. Ito naman yung pagla-like, yung mga ilan yung nagla-like yon. Ang mataas kasi 3 sa channel na similar din yung subscriber, no, yung average na like daw is 3.86, pero kay Ruel mataas 16.39%. So mataas siya guys, maganda to yung like rate yun. And then comment rate is sumaabot lang siya ng 0.9%, which is high daw kasi dun sa iba na katulad din na channel na subscribers is 0.43%, si Ruel is 0.9%. So malakas to guys, maganda yung kanyang channel, no. At kung titingnan naman natin dito sa views, no, sa views growth rate, no, from day 3 hanggang day 7. So sa day 3 meron siyang 67,000 views, so almost 67,000 views. And then pagdating sa day 7 is 73,565 views. So mataas, so uptrend. So maganda to guys, pataas yung kanyang views, so hindi siya mababa pa rin. So this is okay, no. Sige, punta tayo dito sa videos. Sa videos niya guys, kung titingnan natin dito sa videos naman guys, no, tingnan natin yung pinaka most viewed niyang YouTube video. So ito pa rin yung part 2, Tatay Ruel Himas Rehas na nga ba. So meron tong 742k. So siya yung pinakamataas ang viewed pa rin, no. And then yung super chatted niya, pinakamataas pa rin itong road to 200k subscriber na tayo, no. Ano pa to, nung ano to guys, May 13, 2023, nung May no. So malaki ang kinita niya dito, is almost 29,642. And then yung most like na video niya sa kanya YouTube channel, ito, makapigil hiningang paglingap sa tuktok ng bundok. Grabe, ano, at nasa kalahating milyon na yung views na itong content na to. And then most commented na YouTube channel niya, yung Nanay Helen sinapak ni Tatay Ruel, actual kong nakita, sabi niya. So meron tong 722k. So yun po. At most live watch is ito pa rin, yung makapigil hiningang paglingap sa tuktok ng bundok, no. And then tingnan natin tayo sa guys sa super chat, no. Sa today na revenue niya,
as of ano ba yung today ngayon is December 3, no? Ngayon po ay mataas yung ano niya, today revenue na nasa 7,260. So ang nagpalipad sa kanya is 17 na tao. And then kung i-divide natin yon, magiging 427 per chat. So malaki yung nagpapadala sa kanya, ano? And then yesterday mas malaki. Kasi yesterday kumita siya ng 14,045. So ang nag-chat naman dito is 31. Ang dami nag-chat, 31. And then kung i-divide natin yon, hati-hatiin natin, same with same value. So kada tao nagbibigay ng 453 pesos. Maganda rin. Then ang kinita niya for last 7 days is umabot, for last 7 days talaga guys, ang bilis 79,000. Grabe, ano? Ang nag-chat is 190 chat, and then kung i-divide natin 416 per chat, no? So ngayon itong total revenue guys, no, umabot ng 1 million, 1.8, sabi natin 1.8 million ang inabot ng total revenue niya. Ito yung guys, simula from unang live niya o unang nagpalipad, no, ever since na nakreate itong YouTube niya, total po ito. So kung total niya, meron siyang 5,251 chat, and then 353 kung i-divide yon, 353, no? So lahat-lahat na yun guys, total yon. Now, kung titingnan natin yung graph, ang pinakamalaking nakuha talaga niyang palipad nung November 26, no, 32,121. Isang araw lang to guys, ito yung pinaka November 26, no? So malaki yung ano niya. And then pinakamababa niya yung nung Saturday, no, na may 1,540 nung December 1, 2023. So laki nung kinita ni Ruel, no? So ngayon kung titingnan natin ng per week, no, yung pinaka per week, kung per week, so November 4 hanggang December 3 to guys, usapan. So ang pinakamataas niya is yung ito, nung from November 20 hanggang November 26, so 6 days, no, kumita siya ng 79,962, no? And then pinakamababa, so base dito is yung from October 30 hanggang November 5, kumita lang siya ng 39,965. So okay, maganda yung ni Ruel. And then month, sa buong month ng November, from November 4 hanggang December 3, 2023, so ito, buong November po ito, kumita siya ng 279,437. No? At nung December, ngayong December, siguro December December 1 to 3, no, kumita lang siya ng 22,846. So tataas pa to guys, no, tataas pa tong tong kanyang kinita rito. So magandang takbo ng revenue ni Ruel na pagdating sa super chat, no, even yung views niya malaki dahil yung views niya kumita, kung total views kasama, yung total views kasi guys kasama na din yung super chat. Yung super chat kasi hindi mo makukuha ng ng lahat may bawas pa si YouTube yan So I think kasama yun sa kinita niya, no, kikitain niya, no, so mapapasama yan at aabot yan ng 1.4 or 1.3 million, no, sorry po, 1.3 million, mga ganun lalabas. So estimated lang po yun. So titingnan natin yung live niya. Yung live niya from November 4 hanggang December 3, 2023, no, maganda rin tinatakbo, pataas and pababa, no. So pinakamataas niya talaga yung November 20, no, kung saan yung nung November 20 umabot to ng 11,000 viewers, no, pinaka-peak na inabot 11,831, and then average concurrent viewers is umabot ng 8,806. No, so nakakatuwa lang. So tingnan natin ng month. So nakakatuwa lang guys. So kung per day, so nung November 20 talaga yung pinaka mataas niya. So tingnan natin yung views. Yung views niya guys, maganda rin, uptrend pa rin, uptrend. So pataas siya. So yung red kasi ito yung total views no. So bababa, pataas, bababa. So kina-count kasi yan guys Kumbaga habang itong kulay pula na to guys, no, parang uptrend yan, pataas talaga siya dahil tinototal niya no. So kung ito magkulay green na to, makikita nyo guys, paiba-iba, mataas, mababa, mataas, mababa, pataas, ganun. So yung red tinototal niya. So talagang pataas yan usually. So kung titingnan niyo sa by December 3, no, yung views niya is meron siyang 198,719 views, no.
Then yung total niya is umabot ng 74 million yung pinaka-overall. So maganda yung takbo ng YouTube channel ni Ruel. So pataas ng pataas. And then tingnan natin yung subscribers niya. Yung subscribers niya diretso lang din. Then total ulit. No, yung etong pula kasi total to eh. No? So yun. So maganda, no? Merong araw na zero, walang nadagdag. May araw, may nung like October 26, may 1,000 na nadagdag. No, merong zero, may 1,000. So hindi siya tuloy-tuloy. May araw na 1,000 yung nadadagdag, merong zero. So no. So depende yun sa computation dito ni Playboard kung paano niya kino-compute. So sinasub total niya siguro. No, pero usually every may nadagdag diyan eh. Sinisiro niya lang siguro by computation. So let's see. Pero still guys, okay na okay tong YouTube channel ni Ruel. So napansin ko dito guys, no, hindi ko pala na naibalik natin dito guys. So kung titingnan natin yung live ni Ruel is malakas siya guys, kasi kung titingnan natin yung live, no, yung video, kasi tinatanong natin kung bakit nga ba malakas si Ruel o consistent. Kasi si Ruel, kung titingnan natin guys, 16 per week kung mag-upload siya. Ang dami niya mag-upload, no? 16 video per week kung base tayo rito, no? So doon nakakatulong yun guys eh. Actually nakakatulong yung ganung style o ganung diskarte na talagang masipag siya mag-upload. Yun ang maganda kay Ruel. And then masipag din siya pagdating sa live video, pag nagla-live siya, talagang napakasipag din ni Ruel of Malalag. Doon yung nakakatuwa sa kanya. And then yung live stream niya, yung pagla-live niya, masipag din siya. So kung titingnan natin, so sa total ng live stream niya is umabot ng 274 times, no? Ever since na total to lahat na to guys, ever since na nag-create siya ng YouTube. Pero kung titingnan natin yung pag nagla-live stream siya per week, meron siyang live na 9 times. 9 times siya nagla-live. So ganun karami siya mag-live. So that's why nakakatulong yun para tumaas yung super chat niya. Then nakakatulong din yun para tumaas din yung views niya. And then yung engagement sa mga viewers, malaking bagay yung guys. So sa YouTube kasi napakalaga ng engagement, no? Yun ang tatandaan natin. Ayun. So kung tatanungin niyo guys, talagang okay na okay yung YouTube channel ni Ruel. So kung yun, ibabalik natin yung tanong, bakit nga ba na consistent si Ruel? Because masipag siya. And of course, yung content. No, yung content niya ang pinaka-importante. Sa lahat naman guys, content ang pinaka-importante. Pero syempre guys, kung hindi rin tayo magsisipag, no, hindi rin yung lalaki. So, yun yung matutunan natin kay Ruel dito. At talaga namang napakasipag niya para sa akin as a content creator at syempre as a charity vlogger. So, sana makatulong to, itong deep analysis, technical analysis natin dito sa YouTube ni Ruel. No, sabi ko nga guys, yung kinita niya hindi yun yung exact. No, ano po yun, estimated. But still guys, yung pagkita ni Ruel is malaking bagay to, especially mas lalong mapapalawak at marami pa siyang matutulungan na mga kababayan natin. So maraming salamat po sa Diyos. Kung sa tingin niyo po may nagkulang po ako, nagkamali po ako, please let me know. At maraming salamat po sa Diyos. Bye bye!